Christ. Ayan. Sariwain natin yung ating testimony. Amen? Yung ginawa ng Panginoon. Alam nyo, patuloy nating binubulay-bulay, ano po, nirerema, hinihimay-himay, kung papaanong tayo'y nakakilala sa Panginoon at kung papaano natin narating po yung damdamin na talagang makadamdamin na talagang grabe sa pagmamahal sa Panginoon. Talagang mapapaluha ka. Amen? Dahil ganun po tayo kamahal ng Panginoon Ganun po ang Diyos na hindi po nagpapabaya sa atin. Yung pagmamahal ng Panginoon unconditional. Amen. Hindi tayo minahal dahil nga kaibig-ibig tayo, hindi No, lahat po ay hindi na deserve actually. Hindi natin deserve na alam niyo 'yon, na mahalin, pero dahil sa unconditional na pagmamahal ng Panginoon, dahil doon sa damdamin ng Panginoon po ay narito tayo. Binago niya yung damdamin natin, yung isip natin. Dati ang isipan ko dati puro kalokohan, alam niyo yung ganoon. Walang sa loob ng maghapon, never kong naisip ang Panginoon, ang ating Diyos, ganoon ba? Pero patunay po na kapag tayo po ay nag-response sa panawagan ng Panginoon, humakbang sa kagustuhan ng ating Panginoon, Diyos po ang bahala sa atin. Amen. Babaguhin niya yung ating kaisipan, yung laman ng puso natin. Kung dati, sabi ko nga, kung ang kaisipan ko dati ay puro kalokohan, ngayon, kaisipang makalangit. Amen. Hindi na ako nakukorne. Alam niyo yung gano'n. Dumating sa point sa buhay ko rin po nung hindi pa ako nakakilala sa Lord. Talagang puro kakornihan na lang yung parang kakornihan na lang yung bagay na magdala ako ng Bible, mga ganoon. Hindi ko naisip yun noon. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Sumunod lang sa kagustuhan ng Panginoon. Yes, babaguhin niya yung isip natin. Yung damdamin natin. Amen. Lalo na yung heart natin. Babaguhin niya ang puso natin at ilalagay niya talaga sa puso natin ang pusong mapagmahal. Mapagmahal sa Panginoon. Amen. Glory to Jesus. Kaya ngayong gabi po mga kapatid, ang ating pong key verse ay sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, King James Version. Sabi sa English, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi sa Tagalog, ano po, King James Version. Kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga baon na pagkabasa ng kanyang mga salita. Ano po'y manalangin? Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat po sa gabi. Salamat, Lord God, sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na pinag-isa mo kami sa platform ng Daily Devotion, Bible Study, Family Platform. Salamat, Father God, sa social media. Salamat, Father God, sa connection, O God. At O God, hallelujah, sa messenger na katulad nito, na kami ay pinag-isa mo, pinagsama mo, na upang magpalakasan, Panginoon, sa iyong mga salita, na upang patuloy na ma-expose, O God, ang iyong pagmamahal
sa platform na ito. Mahayag ang kabutihan mo sa platform na ito. Maraming salamat, Father God, sa platform na ito, Father God. At alam ko pong may gagawin ka ngayong gabi. Alam ko po, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang siyang kikilos at patuloy kang magbabago. Hallelujah, sa buhay namin. Maraming salamat at dalangin ko po ang katagumpayan ng iyong gawain sa oras na ito hanggang sa kami matapos. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Sabi ng ating key verse, hallelujah. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Alam ko po na yung scripture na ito ay kabisado natin, alam natin, subalit ngayong gabi sasariwain natin kung papaano tayo binago ng ating Panginoon. Amen. Glory to God. Kaya gusto ko pong mangusap sa paksang New Life in Christ. Ang bagong buhay kay Kristo. Amen. Sabi sa aking pong introduction, if you accept Jesus, God makes you a completely new person. Spiritually, your past life with its old patterns and burdens is gone. And you begin a fresh, new journey with God, empowered to live differently and share this message. Share His message. Alam niyo po, ang pagbabago ng buhay ng tao ay hindi po nanggagaling sa sarili nating kalakasan. Alam na po natin yan, hindi galing sa character natin, kundi galing po sa Panginoon. Simula nung tinanggap natin ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, sa puso natin, sa buhay natin, at pinaghari natin ang Panginoon sa ating buhay, ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, inihandog natin ang ating buhay sa Panginoon, ang pagbabago sa ating buhay ay ating pong nararanasan. New life in Christ. Kasi po, kung i-compare natin yung buhay natin noon sa ngayon, napakalayo na po ng difference. Amen? Dahil ngayon po kaya nga kanina, grabe yung testimony. Amen? Grabe yung pasasalamat, yung appreciate natin. Lahat po ng Christian, lahat po ng believer, may testimony po yan. Lahat ng mga believer, matapang na nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Yes, totoo po. Kaya kapag ang isang believer po ay grabe siyang mag-mission, grabe siyang, alam niyo po yon, na magpahayag ng salita ng Panginoon, in fact, grabing gumastos para lang ang tao ay makakilala sa Panginoon, grabing mag-evangelism, mag-Bible study, grabe po sa katulad ng ganitong platform, di po ba? Yan ay larawan na kung saan naranasan po natin ang pagbabago mula sa Panginoon. Yes. Amen. At ang pagbabago na ito ay hindi po nanggaling sa sariling kalakasan natin. Hindi po nanggaling sa kaisipan natin, or either hindi nanggaling sa ikaw ay mabait, ikaw ay maganda yung pamilya, alam niyo yung maayos ang pamilya. Hindi po. Ito po'y nanggaling sa Panginoon. Simula nung tinanggap natin ang Panginoon at nanahan na sa puso natin. Tatlong dahilan. May tatlong dahilan ang Panginoon sa atin about sa new life in Christ. Number 1 po, mga kapatid, no? Alam na po natin to, yung old has passed away. Old has passed away. Yan po yung unang-unang naranasan natin
yung mga luma natin ay nagsilipas na. Sabi ng introduction natin, God makes you a completely new person. Spiritually, your past life with its old pattern and burdens is gone. Nagsilipas na po. Lagi nating tandaan, na tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga tumanggap sa Panginoon, 100% ng walang pag-aalinlangan, you are forgiven. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen. Kaya hindi na dapat na isisiksik sa isang mananampalataya o isang believer na wala akong pag-asa, hindi pa ako pinatawad, wala talaga, napaparalyze siya doon sa mga lumang pagkatao niya. Kaya hindi siya maka-moving forward. Yan ay pandarayan ng kaaway. Sabi ng ating scripture, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, ngayon ikaw ay bago na. Amen. Ikaw ay bago na. Ikaw ay mayroon ng binagong buhay galing sa Panginoon. Hallelujah. Kaya yung mga lumang buhay natin, kadalasan po sa akin din pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, the more na ibinabahagi ko yung lumang buhay ko kung paano ako binago ng Panginoon, lumalakas po tayo. Yes. Nasubukan nyo na po bang ihayag sa karamihan na dati ito yung buhay mo, ngayon ito ka na ngayon. Ikaw ay lumalakad na sa pananampalataya dahil ikaw ay binago ng Panginoon. Lumalakas po tayo. Hallelujah. After mo mag-share, nararamdaman mo yung grabing pagmamahal ng Panginoon. Grabing kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Old has passed away. Amen. The power and penalty of the old sinful life are gone. Amen. Freeing believers from its control. Thus, the process of spiritual growth, sanctification continues. Patuloy po tayong binabago ng Panginoon. Although, sabi ko nga po, kapag tinanggap mo ang Panginoon at ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, automatic po yun, mga kapatid. Walang alinlangan po yun. Yung mga lumang buhay mo, nagsilipas na. Ngayon, dati walang ilaw, alam niyo po, yung parang fluorescent na naka-off, 'di ba? Madilim siya, hindi siya umiilaw. Ngayon, pagka in-off mo siya, nakakilala na sa Panginoon. Pag in-off mo siya, iilaw na siya. Ang pag-ilaw niya, marahil hindi talaga 100%, either 50% or either 10%, 20%, ganon. Hindi pa complete, pero lagi nating tandaan na yung mga lumang buhay natin, ibig sabihin po yung mga sinful life natin, kinalimutan na po ng Panginoon. Tayo'y pinatawad na ng Panginoon. At ngayon, yung sanctification, yung patuloy na pagbabago ng Panginoon sa ating buhay, nakaprocess yan araw-araw. Araw-araw tayong may natututunan. Araw-araw tayong nagre-refresh sa Panginoon. Amen. Araw-araw tayong nagme-meditate sa salita ng Panginoon. Lagi nating tandaan, mga kapatid, all has passed away. Amen. Yung mga ako ang aking testimony, dati marami din po akong bisyo nung araw. Ang unang-una kong bisyo nung araw, siyempre lasinggero din ako nung araw, mga kapatid. Hallelujah. Sugarol din ako nung araw, mga kapatid. Basta't may patay dito sa amin, nangunguna na ako niyan. Ang laro pa namin yan noon, Lucky 9. Dito,
Dumating yung time, yung folding bed ng tatay ko. Hindi ko makalimutan talaga yon. Dahil wala na akong may sugal. Yung folding bed ng tatay ko na pinakamamahal niya, original. Folding bed ng mga sundalo yun eh. Bininta sa kanya. Ibininta ko, may pangsugal lang ako. Kahit na galit na yung tatay ko. Parang ganon. Alam niyo, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Dahil yung pagnanasa natin sa laman, no, na nagdudulot ng kasalanan, binabago po yan ng Panginoon. Kapag binuksan lang natin yung puso natin, binuksan lang natin yung damdamin natin, yung isip natin, no po, ay tayo ay sumunod sa Panginoon at inaccept natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas natin, Panginoon, at gawin nating hari sa ating buhay, mararanasan natin ang pagbabago mula sa Panginoon. Ang pagbabago po'y hindi natin kakayanin. Walang kapasidad ang tao na baguhin niya ang sarili niya. Dahil wala pa namang naitala sa mundong ito na siya ay binago niya yung sarili niya. Wala pa po yung ganon. No po, lahat po ng binago po, ang nabago ang buhay galing sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Dahil Biblia nagsabi, di po ba, sa ating scripture, na kapag tayo nakipag-isa sa Panginoon, ikaw na ay bagong nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao. Ngayon, ikaw ay bago. Ngayon, ang message na ito, gusto lang natin ma-open yung mind natin, yung isip natin. Hallelujah. Baka kasi napanghihinaan ka ng loob, baka kasi alam niyo yon, ginagamit na pang-blackmail ng kaaway yung mga lumang buhay natin, no? Baka kasi kaya hindi ka nakaka-moving forward dahil nasasakal ka at nagigilty ka pa sa mga nakaraan, huwag ka nang magilty. Kasi kapag ikaw ay nakipag-isa talaga sa Panginoon, accept mo, binago ka na ng Panginoon. Nasa process ka na ng pagbabago. Yes. Amen. At yan ay gagamitin natin. Gagamitin mo yung mga lumang buhay mo para maging testimony sa kabutihan ng Panginoon. Amen po. Na para maitaas ang ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Ganun po kabuti si Lord, mga kapatid. Amen. Ang pag-ibig po ng Panginoon unconditional. Hallelujah. Amen. Tayo ay naabot ng biyaya ng Panginoon. Old has passed away. Lagi nating tandaan yan. Amen. Old has passed away. Yung lumang buhay natin, lumang pagkatao natin, yung mga nangyari kahapon, nangyari kagabi, nangyari isang taon, nung nakaraan taon pa. Hallelujah. Sabi niya, is gone. Amen. Hallelujah. Nawala na yun. Kinalimutan na ng Panginoon yun. Pinatawad ka na ng Panginoon. Alam niyo po, pag ang Panginoon po nagpatawad, hindi siya nanunumpa. Pag pinatawad ka, pinatawad ka. Amen. Pag pinatawad tayo, minahal tayo ng Panginoon, unconditional. Hallelujah. Amen. Unconditional love ang Panginoon. Hallelujah. Ganun po siya kabuti. Ang kailangan lang natin gawin lang natin yung part natin, yung bahagi natin sa at gagawin din ng Panginoon ang kanyang bahagi. Ang bahagi natin, hallelujah, manampalataya sa Panginoon, tanggapin ng Panginoon sa puso natin, paghariin natin sa buhay natin, ihandog natin ang ating Panginoon, ang ating buhay sa ating Panginoon. At mararanasan natin ang pagbabago. Ganyan po ang new life in Christ. Amen. Ganyan po ang new life in Christ. Pangalawa po, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang pangalawa po, the new has come. Glory to God. Salamat, Panginoon. Yung mga bago ay darating sa buhay natin. The new has come. Yung pagbabago ng buhay natin, asahan natin yan. May process po ang Panginoon dyan. Amen. Hindi mo man maramdaman ngayon yung process, pero nararamdaman mo at makikita mo yung process ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Lord. Amen. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon.
Kung wala pang nararamdaman mo na pagbabago sa iyong buhay, i-commit mo lang ang iyong puso, ang iyong buhay sa ating Panginoon. Makipag-isa ka lang sa Panginoon. Baka kasi hindi ka nakikipag-isa, parang ganon. Kaya minsan, alam niyo po yon, di ba? Minsan parang nagda-doubt, no? Kasi nga hindi ang sabi ng scripture natin, makipag-isa. Ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon. Amen? Sabi ng scripture at therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Sabi sa Tagalog, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ayan, na kay Kristo dito sa King James Version, siya ay bagong nilalang. Amen? Kaya kapag na kay Kristo tayo, ang naghahari sa puso natin ay ang ating Panginoon at ang tagapagligtas natin ay ang ating Panginoon, then yung pagbabago ng buhay natin, asahan natin mangyayari. Amen? Mangyayari at mangyayari at mangyayari. Hallelujah. Amen po. Lagi nating tandaan mga kapatid, the new has come. Sabi po, a new spiritual reality begins allowing believers to walk in a new life, purpose, and identity in Christ. Hallelujah. Lakaran natin. No? Lakaran natin yung purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay baguhin niya. Tayo po ay bigyan niya ng pag-asa. Amen? Tayo po ay magtagumpay. Amen po. Lakaran lang natin ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Alam natin yan, magre-rema sa puso natin yan. Amen po. Yung kalooban ng Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, by very strong yung personality natin ay very strong. Di po ba? Hindi ka kayang alam niyo 'yon, hindi ka kayang patiklupin ng problema. Ang na kay Kristo, hindi ka kayang patigilin sa problema. Amen. Ang problema, isipin natin ang problema ay challenge. Huwag mong isipin na problema na wala ng pag-asa. Lagi nating ilagay ang mga Kristiyano po, ang mga binago ng Panginoon, once na dumarating ang problema, Lord, salamat sa problema, may challenge na naman ako. Lord, salamat sa problema, may vitamins na naman ang aking spirito. Amen? Kasi the more na pagtatagumpayan natin araw-araw yung mga suliranin sa buhay natin, lumalakas po ang ating personality. Yes. Nagiging strong po tayo. Hallelujah. Kaya, yung pagbabago ng ating Panginoon, kasama po yan. Minsan, i-allow ni Lord. Di ba? Minsan, alam niyo po yung prayer natin, di ba? Pagka nag-pray ka na, Lord, bigyan mo ako ng patience. Di ba? Parang ganun eh. Lord, bigyan mo ako ng patience. Please, patience, Lord. Actually, ang process ng Panginoon, hindi ka bibigyan ng patience eh. Kundi, tuturuan ka niya kung paano ka magkaroon ng patience. Di ba? Tuturuan ka talaga paano ka magkaroon ng patience. Ang gagawin ng sitwasyon, yung sino yung kinagagalitan mo, yung nakikita mo lagi sa social media. Alam niyo yung ganoon? Kung sino yung kinagagalitan mo, yun ang makakasalubong mo araw-araw. Kung sino yung nai-irritable ka doon sa isang tao, yun ang lagi mong naririnig. Alam niyo yung ganoon? Kasi nga po, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano natin mapanghawakan ang word na patience. Amen? Tinuturuan lang tayo magkaroon ng patience. Amen? Marunong din maghintay. Parang ganon. Hallelujah. Patience. Naalala ko tuloy si si Jacob. Yan, si Jacob. No, yung patience ni Jacob. Alam niyo po yung patience kasi paghihintay, di ba? Kumbaga, pagtsatsaga, yan. Pagtitiis, di ba? Yung patience. Pasyensya, yung mga ganon, di ba? Yung patience ay paghihintay, yung ganon. Si Jacob po, no, nung siya po ay mag-aasawa, no, ay
sabi niya kay Laban, gusto ko yung anak mong isa. O sige, magtrabaho ka ng 7 taon. Sabi ni Laban kay Jacob. At pag nakapagtrabaho ka sa akin ng 7 taon, then sige. Hallelujah. Dalawa yung anak niya, si Raquel, si Leah, no? Ang gusto ni Jacob si Raquel. Tama ba? Si Raquel. Kasi yung isa ay parang palangkisan yung kanyang mata. After ng 7 years. Okay. 7 years na. Okay, sige. Ang ibinigay ni Laban ay hindi yung gusto niya. Nilasing siya ni Laban. Then ang ibinigay sa kanya ay yung hindi niya kursunada. Alam niyo yung gano'n? Hallelujah. Kaya tapos nagreklamo si Jacob. Sabi niya, hindi yun ang gusto ko eh. Yung isa, sabi niya. Ganun ba? O sige, magtrabaho ka ulit ng 7 years, sabi ni Laban. Grabe yung patience niya, no? Hallelujah, grabe yung pag-aantay niya, no? Bago niya na pangasawa si Raquel, naging 14 years yung kanyang trabaho kay Laban, di ba? So, alam niyo po, minsan po sa atin po, no, sa lahat ng area ng buhay natin, talagang padadaanin tayo sa patience. Amen. Paghihintay. Patience. Hallelujah. Glory to God. Kaya the new has come, sabi niya po, a new spiritual reality begins allowing believers to walk in a new life purpose, an identity in Christ. Tayo po, kung talagang tayo po ay binago ng Panginoon, makikita po sa atin. Amen po. Hallelujah. At ang pinaka makikita sa atin yung bunga, no? Yung bunga na kung saan paano natin pahalaga ng salita ng Panginoon. Paano tayo magi-expand? Paano natin gagawa tayo, alam niyo yun, magmo-motivate tayo ng katulad natin na maghahayag din ng salita ng Panginoon. Amen po. The new has come. Lagi natin tandaan, the new has come. Asahan po natin yung pagbabago ng buhay natin. Amen. And then lastly, mga kapatid, ang lastly ko po ay Ministry of Reconciliation. Hallelujah. Sabi ko po dito, this new status lead to a new role as ambassador for Christ. Inviting others to be reconciled to God, it's just a new habit or personality, but a fundamental God initiated creation, like parang yung parang 'di ba? Parang butterfly, 'di ba? Yung dati uod tapos naging butterfly siya. Amen. Ministry of Reconciliation. Ibig sabihin po, mga kapatid, ito rin po yung pangatlo na ito, napakahalaga ito. Na yung status natin, dahil nabago na tayo, yung rule natin, tayo po'y ambassador ng Panginoon. Ambassador for Christ. Amen? Ambassador for Christ. Pag sinabing ambassador for Christ, tagapagsalita po tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, bay mataas pa tayo sa presidente, parang ganon. Bakit po? Ambassador tayo ng Panginoon eh. Tagapagsalita tayo ng Panginoon. Lahat ng binago ng Panginoon, tagapagsalita po siya ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Tayo po'y ambassador ng Panginoon. Nagdadala tayo ng salita ng Panginoon. Nag-expand tayo. Nagdadala tayo ng change. Kaya sa totoo lang, pagbabago sa atin, sa ating sa lahat, no po, ang pagbabago po ay nagmumula po sa Panginoon. Na dapat po ay alam niyo, dapat po i-activate po natin. Amen. Yung pagbabago na ito. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Tayo po'y ambassador ng Panginoon. Alam niyo
Ako po ay member ng ministerial dito sa aming bayan. Ibig sabihin po, member ako sa mga kapastoran sa bayan po namin ng mga yan. Minsan nagulat po ako kasi may kahit pastor na, alam nyo, sabi ko doon sa isang kaibigan kong pastor, sabi ko sa kanya, alam mo, pastor, sabi ko, dapat ang magmana sa atin bilang pastor, pag nawalan na tayo sa mundong ito, walang ibang minimithing magmana ng position natin, ng tungkulin natin sa church bilang pastor, anak, sabi ko. Gusto ko sa puso ko na mawala ako sa mundong ito, papalit sa akin ang anak ko. Papalit sa akin yung aking anak. Alam niyo po nagulat ako sa ibang mga kapastoran. Ayaw nila. Sabi, baka hindi tinawag yung anak ko eh. Baka hindi siya pinili. Alam niyo yung gano'n kaagad? Baka hindi siya pinili, sabing gano'n. Nagulat ako. Kasi yung anak ko, ang gusto niya maging engineer. Yung isa naman, gusto niya maging police. Sabi nung isa naman, gusto nung isa maging, sabi niya, maging accountancy. Yung isa, maging doktor. Yung isa, maging nurse. Parang may something. Alam niyo yung gano'n? Parang may mali. Hallelujah. Na bilang pastor, dapat proud tayo na ang ating anak ay magpastor din. Ibig sabihin po, maging ambassador siya ng Panginoon. Dahil dapat tayong mga pastor, sabi ko, dapat proud tayo na sa isip natin, i-activate natin sa kaisipan natin na mas mataas pa tayo sa presidente. Alam niyo po yung gano'n? Alam niyo po yung word na pampangahawakan na kung saan ikaw ay tagapagsalita ng Panginoon. Alam niyo po yun? Yung bang grabe yung yung faith sa Panginoon na yung position as a Christian, as believer, dapat proud tayo. Amen? Dapat proud ang isang mananampalatayang siya ay mananampalataya ng Panginoon. Dahil ministry of reconciliation tayo. Amen? Yung una po ay old has passed away. Pangalawa, the new has come. Ito yung mga hakbangin ng Panginoon sa atin, pagbabago. Tapos pangatlo, ministry of reconciliation. Tayo nagdadala ng pagbabago. Ibig ko pong sabihin po is, ginagamit tayo ng Panginoon para dumaloy ang pagbabago. Kasi po, hanggat ang tao po ay hindi makipag-isa sa Panginoon, walang pagbabago po yun. Hindi mararanasan ng pagbabago. Naniniwala po ako doon. Kasi po sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, na sabi po doon na binulag ng diablo ang ng sanlibutan ito ang isang taong hindi mananampalataya ng Panginoon. Na upang hindi niya maunawaan at maintindihan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Kaya kapag ang isang tao po kasi, mga kapatid, kapag ang isang tao po ay hindi tumanggap sa Panginoon, ang isang tao po hindi nakipag-isa sa Panginoon, higit sa lahat, di mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Bulag siya sa katotohanan. Kahit na marinig niya na tama, maunawaan niya na tama, mabasa niya na tama, hindi magiging tama talaga para sa kanya. Bakit po? Kasi po, ang nagbubuhay ng pangunawa natin, ng tamang kaisipan, ng tamang pangunawa, hallelujah, yung pagbabago na mula sa Panginoon. Yes. Old has passed away. Kaya wag na tayong maparalyze, no? Wag nating kahabagan ang sarili natin sa mga nakaraan. Dapat maging proud tayo na tayo ay binago ng Panginoon. Yung mga dating buhay natin, lumang buhay natin, nagsilipas na. Amen? And then, the new has come. Hallelujah. Yung pagbabago ay darating sa buhay natin. Yes. Alam niyo sa akin po, grabe, hindi ko rin nakalain po na sabi ko nga ay maging ganito po.
Hindi ko akalain na isang araw ay pupunta ako sa maraming tao, tapos mag-share ako ng gospel, tapos magti-testimony ako. Grabe yung eagerness ko, yung alam niyo po yun, yung pag naintindihan at nabuksan ang kaisipan natin sa salita ng Panginoon, grabe yung courage, grabe yung tapang, grabe talaga yung 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 sigla, yung init mo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga dito sa platform natin kapag nagtitestimony na yan yung missionary natin, Ma'am Beverly, lalo na si nanay natin sa platform, Sister Andrea, grabe po yung testimony at nakakapagpalakas sa atin. Hallelujah, nakakapag-encourage sa atin. Amen. Ibig sabihin po hallelujah, kung sila nga pinagpala ng Panginoon, sila ay ginabayan ng Panginoon, lalo na tayo. Amen po. Lalo na din tayo kapag tayo din po'y sumunod sa Panginoon. Huwag nating kahabagan ng sarili natin kung tayo ay walang-wala, ika nga, no? Darating ang panahon ng biyaya ng Panginoon. Tayo maghintay lang. Lagi nating tandaan, the new has come. Amen. And then, ministry of reconciliation, mga kapatid. Hallelujah. At yung transformation, mararanasan po natin. Amen. Yung transformation. Yung magta-transform tayo. Ibig sabihin po magpapanibagong anyo tayo. Amen. Magpapanibagong anyo tayo. Kaya dapat tayo po ay mga Kristiyano na. Amen. Kristiyano na tayo. Hallelujah. Ibig sabihin, tagasunod na tayo ng ating Panginoon. Mananampalataya na tayo ng ating Panginoon. Glory to Jesus. Kaya nga, yung dalawang kids ko, minsan sabi ko sa kanila, paglaki nyo, anong kukunin yung kurso? Mga gano'n, kahit walang sabi nung isa naman sa akin, gusto ko pa rin maglingkod sa Lord. O, di ba? Alam niyo po yung gano'n, motivate lang natin. Amen? Kasi nga, sabi ko nga, nag-share tayo sa mga ibang bata, sa mga kabataan, sa mga pamilya na iba, di ba? Kumbaga, sabi nga, family is a first ministry. Yes. Hallelujah. Ang unang ministry po natin, siyempre, pamilya natin. Amen? Bago ang lahat. Amen po. So, yung po mga kapatid, at lagi nating tandaan po, new life in Christ. Amen. New life in Christ. Kaya ngayong January, puro new. Amen. Puro bago yung aking tinatapik kasi fresh na fresh pa ang January natin. Yung unang pangungusap ng Panginoon di ba? Sabi niya doon kahit na ikaw ay dumaan sa masukal na daan, gagawa ako ng daan para sa iyo. Amen? Tapos kahit ikaw ay dumaan sa dagat, sa karagatan, gagawa ako ng ilang na daan para sa iyo. Di ba? And then, yung pangalawa pong na-tackle natin doon is yung living in a new purpose. Amen? Living in life purpose sa taong ito ng 2026. And then ngayon po, new life in Christ. Amen. Pagbabago na mula sa Panginoon. So yun lang mga kapatid, lagi nating tandaan po na transform na po tayo. Amen. Pinaprocess ng Panginoon tuloy-tuloy yung buhay natin. Hindi tayo perfect. Wala namang perfecto tayo Hindi naman tayo perfect. Di po ba? Pero ang point natin is binabago po at patuloy tayong binabago ng araw-araw. Amen po. Glory to Jesus. At tayo po ay mayroon ng pag-asa, mga kapatid. Tayo po ay binigyan na ng Panginoon ng assurance. May pag-asa na po tayo. Amen? So yun lang mga kapatid, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat po sa iyong munting message, Lord, about sa pagbabago sa buhay namin. Pinaalala mo muli, Lord,
Hallelujah. Ang pagmamahal na inilagay mo sa puso namin. Pinaalala mo ngayong gabi, Panginoon, paano mo kami binago, paano mo ipinadama sa amin ang unconditional love. Father God, hayaan mo na kami naman po, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na maparangalan ka namin sa buhay namin na ito. At dalangin ko po na patuloy mo po kami samahan, gabayan sa bawat araw, dahil kilala namin ng sarili namin na wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang maghari sa buhay namin. Patuloy, Lord, na ikaw ang siyang maglagay ng wisdom, knowledge, and understanding sa buhay namin. Patuloy na ikaw, Lord, ang siyang maging sentro ng aming pong buhay, na upang ang bawat araw na ito, kami ay magtagumpay sa mga trials, sa mga pagsubok pa na darating sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik ko po, Diyos, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsambay. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Thank you po, mga kapatid. God bless po.